Hi! Ang dami namin ngayong fruit cocktail. Ayan. Yan yung dalawang boxes yan. So, ngayon, para hindi masayang ating fruit cocktail, gagawa tayo ng fruit cocktail graham cake. Ito ang ating mga sangkap. So, we have all-purpose cream, fruit cocktail, sugar, gelatin, vanilla extract, crushed grahams, melted butter, and then gulaman. Optional naman tong gulaman na ito, pero papakita ko sa inyo kung ano yung gagawin ko for this. We serve the syrup from the fruit cocktail. So ngayon, i-mix natin yung ating grahams and then ang ating melted butter. Ayan. So, nahalo na natin siya. Ngayon, ilalagay natin siya dito sa ating baking dish or baking pan or yung mga spring form na pan. Pwede yun. Tsaka mas madali yun. So, yan. Ba yan? Yan. Tapos, i-press mo lang siya. Huwag yung kalimutan yung sa mga gilid-gilid. Yan. Press nyo siya. Tapos, siguraduhin na evenly yung pagkaka-distribute nyo ng inyong crust. Yan. So, ayan. Oops. So, ilalagay natin siya ngayon sa fridge para mag-set siya. Tapos, magsisimula na tayong mag-beat ng ating cream. Now, just combine the milk and the gelatin. Mix just until combined, then set aside. Combine the cream, sugar, and vanilla. Beat on high speed for 10 minutes. Cook gelatin over low heat. Mix until the gelatin is dissolved. Ayan. So, dissolve na siya. Pwede na natin siya ilagay sa ating cream. Ayan. So, i-add natin gently yung ating gelatin dun sa ating mixture na cream. Low speed lang. So, roughly chop lang yung ating fruit cocktail tapos magtira kayo for the toppings. Tapos, add natin siya dito. Huwag yung haluin na mabuti, Haluin nyo lang siya ng dahan-dahan na parang ma-mix mo lang talaga siya. Ayan. Ayan. Nag-set na yung ating crust. So, maglalagay na tayo ng ating cream mixture. Pour mo lang siya slowly. Ayan. Ayan. Cover with foil and chill for 1 to 2 hours before adding the toppings para hindi siya lumubog.
Now, the top portion of our cake is set, so you can now add the toppings. So, mag-design lang kayo kung ano yung gusto nyong look ng inyong cake. So, yan. Ito yung design ko. Pasensya, wala na ako ibang maisip. So, kayo, design na lang kayo kung ano yung gusto nyo. So, ayan. Chill natin siya for another 30 minutes to 1 hour. Kasi medyo naglambot na yung ating surface kasi nag-design pa tayo ng ating cake. Kasi kailangan set siya bago tayo maglagay ng gulaman. Tapos, press mo lang siya lightly yung ating mga toppings para paglagay ng gulaman, hindi siya umangat. So, ngayon, gagawa na tayo ng gulaman. So, lagay natin yung ating gulaman. Then, stir mo siya hanggang ma-dissolve. This is optional. You can use the syrup from the fruit cocktail and just add water to complete the 3 cups of liquid. Cook the jelly over medium-high heat and stir constantly. When it boils, turn the heat off. You could also add sugar kung gusto nyo matamis ang inyong gulaman. Let it cool down for 2 to 3 minutes. Huwag naman masyadong matagal kasi baka tumigas yung ating gulaman. Using a ladle, add a thin layer of the jelly and let it set first before adding the rest of the jelly. Kung napapansin nyo, yung cream umangat ng bahagya kasi parang hindi pa siya ganun ka-set paglagay ko ng aking jelly. Kaya, yan yung naging itsura niya. So, dapat iset nyo na muna talaga ng mabuti ang inyong cake bago kayo maglagay ng gulaman. Chill overnight. So, eto na siya. Na-chill ko na siya overnight. Well, hindi siya ganun ka-pretty. But do not worry, meron akong backup. Ayan. Oh, pretty, diba? So, eto naman, wala akong maliliit na mold. So, ang ginamit ko, nag-improvise ako. Kaya, ang nangyari, ang size nito hindi smooth. So, kung pwede kayong bumili ng appropriate na mold for this kind of recipe, mas maganda yon. So, ayan. Titikman natin ating dessert. Oh my God. Ang sarap niya. Gagawin ko to ulit sa Christmas. Ang sarap niya talaga. Hindi siya ganun katamis. Yung ba hindi ka nauumay? Mauubos mo talaga yung isang ganito. Ang sarap niya. Wow. Ubusin ko to. Thank you for watching. Please subscribe to our YouTube channel, like our Facebook page, and follow us on Instagram. Thank you.